Okay, so ano nga ba kailangan natin gawin para mapigilan itong mga ganito, mga psychology? Okay. So, para sa mga disturbed individuals, okay, lalong-lalo na kanina, sinabi ni Kuya Kim na diagnose pala yung anak niya, ang si Emma, ng bipolar disorder, mga psychology. Ako dati, meron din akong na-handle na diagnose din na bipolar, kasi ito personal advocacy ko ito. Nung nagtuturo pa ako sa paralan mga psychology, meron din ako mga cases na na-handle na mga. Nako, nag-alarm na dito mga psychology. Oh, ito. Oh. Signal number 4 na kami dito sa Cebu mga psychology. Okay. So, hinihintay ko lang na mawala itong power namin mga psychology. Anytime daw mamaya. So, habang meron pa tayong power, so ito, patuloy lang muna natin ito. Okay. So, ito para sa mga ito nga mga disturbed individuals, may mga diagnosis. Okay, so ito kailangang bantayan. Katulad nito, kay Kuya Kim na kanyang anak, diagnosed na daw ng bipolar disorders. Kasi itong mga psychology, itong mga taong ganito, may mga diagnosis, dapat may special treatment ito sila. Ibig sabihin, kailangan maging careful tayo. Halimbawa, isang tao, dati may estudyante ako, diagnosed siya ng ganito, bipolar disorder. Napapasok sa kanyang sarili na may sakit siya. May problema siya. Okay? Yan yung palaging iniisip niya. Kaya, parang tinatanggap niya na meron siyang behaviors na ganito, meron siyang mga pag-iisip na ganito kasi meron siyang sakit. Yan yung tinatanggap niya. Yan yung tinatawag namin na sa psychology na self-fulfilling prophecy. Parang hinahayaan niya yung sarili niyang maging ganyan kasi sinasabi ng ibang tao, lalong-lalo na ng mga doktor, na ganito ka. Okay? Hindi ko biniblame yung mga tao. Pero again, magiging careful tayo. Katulad nito. So, anong ginawa ko? Doon sa estudyante ko, hindi ko nire-remind sa kanya na ganito ka. Nire-remind ko sa kanya na may kakayahan siya. Normal yung pag-iisip niya. Hindi magkaiba yung pag-iisip niya sa pag-iisip ng mga taong hindi na-diagnose. Kasi meron siyang kakayahang mag-isip, mag-judge, or mag-desisyon ng kanyang buhay. Again, para iisipin niya na normal siya at pareho lang ng ibang tao. Para mawala sa isip niya na meron siyang ganito, meron siyang karamdaman. Okay? So again, paano natin i-handle itong mga disturbed individuals? Okay, ito. Personally approach or reach out to individuals. Ibig sabihin, huwag kang maghintay na sila yung lalapit sa iyo. Okay? Ito, posible, itong mga disturbed individual, posibleng may mga diagnosis ito or posibleng, kasi yung iba, hindi nila alam yung diagnosis nila kasi hindi sila lumalapit ng mga professionals, yet meron din pala. Okay? So again, guys, observations natin mga psychology, yung lalong-lalo na doon sa 4Ds, kung merong ganyan, present yung 4Ds or kahit again, sabi ko nga 3Ds lang, considered mo na disturbed individuals yan. Ikaw na mag-approach, huwag ka nang umasa na sila yung lalapit sa'yo. Yung mga sinasabi ko, karamihan sa atin, di ba, nananawagan tayo lalong-lalo na sa social media, sinasabi natin na kung mayroon kayong ganito, huwag mag-atubiling lumapit, huwag mag-atubiling mag-message, huwag atubiling tumawag. Meron yung iba pa nga, merong hotline. Di ba? Hindi ko sinasabing hindi successful. In fact, successful nga yan. Pero mga sinasabi ko mga psychology, karamihan sa mga disturbed individuals, lalong-lalo na yung mataas yung intensyon, ay hindi sila yung lumalapit. Okay? Kasi nga, mataas yung intensyon nila, karamihan sa kanila, hindi na naghahanap ng tulong. Di ba? Pero, pwede pa rin tulungan kasi tayo dapat ang lalapit sa kanila. Yan po yan. Okay? Ibig sabihin ba, mukhang sarado na yung isipan nila sa lahat ng tulong. Unless nga, ikaw yung lalapit kasi malalaman nila na ikaw ay interesadong makinig sa kanila. Ayan. Yan kasi yung hinahanap nila eh. Kasi, probably mga psychology, meron na silang nilapitan na iba, yet napansin nila na hindi interesado. Kaya mukhang
ang tawag namin sa Cebuano diyan, natagam na. So hindi na nila parang um, nakikita nila na sa susunod na lalapit sila sa ibang tao, baka ganun din lang din yung mararanasan nila. So kaya ayaw nilang lumapit ng ibang tao. So ito, kahit ano lang, simple na tanong, kumusta? Okay, pwede mong gamitin yan kasi ang kumusta, medyo malalim na tanong yan. Ang dami mo, kapag sagutin mo lang yan ng mabuti, ang dami mo nang makukuhang impormasyon galing sa isang tao. Mas kumusta? Maraming niya yan, sagot, posibleng mahabang sagot na yan. Tapos ito, made a person aware of the changes of one's behavior. Ito, sabihin mo lang, dati ganito ka. Bakit ngayon napapansin namin ganito? Halimbawa, sa estudyante ko dati, tinawag ko, dati ganito. Araw-araw, pumapasok ka, nagbabasa ka, in advance, sumasagot ka, matataas yung scores mo. Bakit ngayon ganito? Diba? So, pwede mong gawin yan. Ipaalam mo sa kanya yung mga observation, mga pagbabagong nakikita mo. Ito, discuss to the person's protective factor your observations. Ito na nga sinasabi natin. Kanina, dapat evaluate mo. Masabi niya kung sino yung protective factors niya. Again, sinasabi ko, hindi automatic na pamilya, magulang, kaibigan, or malapit na kaibigan. Merong iba na posibleng protective factors. Posible yung boyfriend niya, girlfriend niya, or may specific na kaibigan siya, or it could be yung papa lang niya or yung mama lang niya. Tapos galit siya sa papa niya, mama niya, protective factors. Merong mga ganyan. So, dapat may evaluate kung sino yung protective factors. Okay? Tapos, pag na-identify mo na yung protective factors, kausapin mo. Ganito yung mga kausapin mo yung tao, yung protective factor niya. Halimbawa, sinabi niya na yung mama niya o yung papa niya. Diba? So, kausapin mo sa mga observation mo, sa mga evaluation mo. Para yung protective factor na na-identify ninyo or na-identify mo, tutulong din sa'yo na mapigilan yung masamang balak ng isang tao. Okay? Merong mga techniques dito. Okay? May mga simpleng tanong na pwede mong gamitin para malaman kung sino ito. Okay? Hindi lang muna natin pag-uusapan dito, baka sa susunod na. Okay? Kasi delikado din kapag mali yung pagkagamit mo, baka makapag-trigger din, kaya hindi ko na lang muna ituturo dito. Okay? So ito, kung sa tingin mong wala kang kakayahan, okay, i-refer mo na sa isang professional na mas alam mo makatutulong sa kakilala mo. Pero again, tandaan natin, kahit wala kang gawin, kahit makinig ka lang sa tao, samahan mo lang yung tao, malaking tulong na yan. Okay? Hindi nire-require na kapag ikaw yung nasa sitwasyon, ikaw yung kinausap, ikaw yung sa'yo nag-open up yung isang tao, hindi ibig sabihin kailangan mong gumawa ng milagro or kailangan mong maging magaling na counselor or psychologist. Again, simpleng presence mo lang, malaking tulong na yan. Simpleng pag-monitor mo lang ng 72 hours, malaking tulong mo yan. Nalaya na yan. Huwag mo nang iwanan for 72 hours. Kahit makinig ka lang, kahit hindi ka magbigay ng advice, kahit hindi ka magsasalita, basta maipakita mo lang, naiintindihan mo yung tao, malaking tulong na yan sa kanya. And then, eventually, kapag magkakaroon ka ng opportunity na makahanap na isang tao na makatulong sa'yo o sa kanya, then, refer. Okay? So, ito. Paano ito pigilan? Mga psychology. In terms of organization level. Ito. Primary prevention. Identify mo yung hotspots. Ano po yung mga hotspots? Ito yung mga lugar or mga bagay na nagpapa-increase ng chances na magiging successful yung itong gawain. Okay? So yun nga, halimbawa, nakatira sa isang condominium, tapos yung condominium may balcony. Di ba? Delikado po yan. Titingnan. Ito, promote understanding about mental illness and ganito. Diba? Katulad ng ginagawa natin ngayon. Ito isang prevention. Promoting mental illness. Ito nga naging issue. Isa sa mga observation ko, mga psychology dati, nung nasa paaralan pa ko. Maraming estudyante nagsasabi yung advocacy nila ay for mental health. Unfortunately,
kung magkakaroon kami ng halimbawa katulad ng ganito, mga trainings, mga seminars regarding mental health, mga prevention, unfortunately, konti lang yung dadalo, konti lang yung a-attend. And ako personally, kapag nagkakaroon ng mga ganito, hindi ko talaga nire-require yung mga estudyante para makita ko kung sino talaga ang totoo. Na kasi meron din ng mga iba, sinasabi lang na ganito yung advocacy namin. Tapos hindi mo naman makikita sa kanilang gawa. So kaya, para makita ko observe ko sa kanilang gawa kung totoo talaga, hindi ko nire-require, tinitignan ko kung sino lang talagang a-attend or dadalo. Okay, ito, promotion of protective factors. Okay? So again, sabi ko nga, hindi lahat ng protective factors ay tao. Pwedeng future mo, hobbies mo. So promotion of protective factors, promote yung mga hobbies nila, develop hobbies, interest in life. Ito yung mga ganito. Ito, secondary prevention. Ito primary, ito secondary. Screening for early stage of ganito. Especially those population heightened risk of ganito. So secondary prevention, tingnan ninyo, i-screen ninyo yung mga tao na nasa lugar na mas mataas yung tsansa or nag-i-experience ng ganito. Ano yung mga sitwasyon? Unang-una, yung mga kulungan. Yan yung nakikita kong mataas na risks na mga taong nagkaka-experience ng ganito. At saka hospitals. Di ba? May mga sakit, lalo kulungan, nakikita nila na wala na silang chance na makakalaya pa. So nakikita nila, hindi nila nakikita lang sarili na tatanda sa kulungan. Tapos yung iba, halimbawa, nasa mga hospitals, hindi nila nakikita yung sarili nila nagdudusa pa. So nag-iisip talaga sila ng gawin ng mga ganito. Okay? So at ito, tertiary, ito dapat na talaga. Ito, medyo, ito, parang basic lang. Ito, pangalawa, ito na nga, secondary, medyo mataas na level na ito, required na mataas na level. Ito talaga, tertiary, immediate talaga ito. Okay? Psychological or pharmacological treatment to those who exhibit signs of suicidality. Okay, tertiary, agad-agad. Ito ay agad-agad. So, pharmacology na, ibig sabihin, kailangan na niya ng gamot, pangpakalma. So, kailangan mo nang dalhin ito sa hospital. Okay? Para mabigyan ng mga doktor na halimbawa, pampakalma, pampatulog, para mapigilan yung masamang balak niya. Okay? At para makapagpahinga, makatulog ng mabuti, at lahat. No? Para makapag-isip ng mabuti, ayun, kailangan yan. Tapos, counseling. Ito, psychological. Diba? Tapos, kasi halimbawa, sa hospital, again, kailangan sa hospital para ang doktor lang naman kasi makapagbigay ng medisina. Yung mga psychologist, wala silang kakayahan. O wala sa aming subjects yan. Yung related sa pharmacy, mga psychology. Kaya yung mga doktor lang makapagbigay niyan. Counseling sa amin, meron. Therapy, psychotherapy, meron. So again, kailangan magsabay ito ang dalawa. Okay? Sinabi kong kailangan kasi hindi lahat ng mental health concerns natin ay mariresolba ng medisina. Hindi katulad yan ng halimbawa, masakit lang yung ulo mo tapos iinom ka lang ng isang ganito, paracetamol, mawawala na. Yung problema sa mental health ay hindi ganyan. Lalo-lalo na sa emotion. Hindi po ganyan. Kaya kailangan ma-resolve yan through psychological intervention. Okay? So ano pa dito? Ito. Kapag high risk talaga, ito yung sinasabi ko, okay? Huwag kang magpapakita na natatakot ka. Kasi nagbibigay yan ng tawag nito. Parang nag-i-encourage yan sa kanila. Parang rewarding yan sa kanila. Kasi yun nga, na-alarm, natatakot ka, okay? Iisipin nila na, nakukuha kong atensyon mo. Okay, pwede kang matakot, pero wag mong ipakita. Ito lang naman sinasabi, do not show. Hindi naman sinasabi na, do not be afraid. Do not show lang. Okay? Pwede ka namang matakot, wag mo lang ipakita. Okay? Kaya nga minomonitor mo, kaya nga na-alarm ka kasi natatakot ka. Wag mo lang ipakita. Ay, ipakita mo yung mga, ayun na nga, simpleng behavior lang na, halimbawa, minomonitor mo, sinasamahan mo, okay? So, halimbawa, kasi sasabihin ng isang tao, gusto ko ng ganito.
ganito gagawin ko. Tapos papikito ko, natatakot ko, una ko na, ganun, parang magpapanik ka, ayan, parang ini-encourage mo. Okay? Kalma ka lang. Yan yung sinasabi natin. Tapos ito, yung sinasabi natin kanina, yung 4Ds are present, o hospitalization mo na, or consider hospitalization. Or, ito, involuntary hospitalization. Tumawag ka na ng ambulance. Gustuhin man niya or hindi, ayan, kailangan mo nang dalhin sa hospital yan. Yun nga, kasi dahil yung mga doktor lang ang makapagbigay ng medisina para mapigilan sila. Okay. Ito, sinasabi ko kanina pa. 72 hours monitoring. Samahan mo lang yan. No? Pakinggan mo lang yan. Malaking tulong na yan. 72 hours, kasi para talaga mapigilan. Habang tumatagal, meron kasi yung tinatawag na delayed gratification. Ayan. Ginusto nila ngayon, dinidelay mo. Habang tumatagal, lalong nawawala yung gusto nila. Ayan yung 72 hours. Okay? Habang tumatagal, binibigyan mo ng opportunity na mag-isip yan, mapipigilan nila yung sarili mo. Ito, identify social support and ask a contact number of that person to accompany for 72 hours. Ito talaga. Social support or protective factors. Okay? Again, take note po. Inuulit ko ito kasi posibleng puputol-putulin ko ito tapos i-upload ko ulit ng putol-putol na. So, dito inuulit ko na kailangan ng social support. At yung protective factors ay magdidepende sa tao. Hindi po automatic ay ma-identify na yung pamilya, yung mga magulang, yung mga kapatid, or mga kahit sinong kaibigan lang. Magdepende po yan sa tao. Okay? So ito, refer to someone who is competent to handle or whom you think can help. Diba? Then give hope. Paano kaya ito? Give hope. Maraming, ito, may yung binabasa ko na author regarding dito, si John Hendon, may siya, may suggestion siya dito, mga psychology, yung give hope. Of course, tayo ngayon, nasa smartphones era na tayo. So, alam natin, maraming mga pictures dyan, mga happy moments. Diba? So, pwede natin i-print yan, lagay mo sa shoebox. Ayan yung suggestion niya. Print mo yan. Kahit 5 pictures every day, na different pictures ng mga happy moments, lagay mo sa shoebox. Tapos, request mo yung tao na, basahin mo ito, or buksan mo ito bago ka matulog. Or kung mag-isa ka lang. Parang ganyan. Kasi kung makita niyo yung mga happy moments niya, yung meron siyang mga taong kasama, nag-iiba. Nag-iiba yung pag-iisip niya. Okay. Or nagbabago, hindi pa nag-iiba. Nagbabago. Yan yung tama dyan. Ito, paulit-ulit, ito, assess protective factors. Kung sino talaga yung protective factors. Kung ano yung mga gusto niya. Kung hilig niya music, tanongin mo. Okay? So, ito, punta tayo dito, assess protective factors. Ito, belief system. Tignan mo kung reliyosong tao. Okay, again, magdepende. Ito nga sabi ko, magdidepende ito. Faith and religion. Tignan mo, kung mataas yung pananampalataya ng isang tao sa kanyang paniniwala, sa religion niya, then pwede mong gamitin yan. Okay? Sa halimbawa, naniniwala siya sa isang pari, naniniwala siya sa isang pastor, naniniwala siya sa confessions, then pwede mong gamitin yan. Hindi mo pwedeng i-impose. Yan yung kaibahan Dapat kailangan manggaling sa isang tao. Hindi mo kailangan, dito kasi makakaroon ng problema. Mayroong mga tao nagsasabi, kasalanan yan. Magsasabihan ka, kasalanan yan, mali yung ginagawa mo. Yan yung problema. Hindi nanggaling sa isang tao. Di ba? So, i-impose mo, magpunta sa confession ko, usapin mo yung pare, ganito. Di ba? Tapos, hindi naniniwala yung tao. Hindi kayo, yung ideas yung hindi magpang-abot. So, kailangan galing sa tao talaga. Sasabihin niya na, may paniniwala. Katulad dito kay Kuya Kim, pinapakita niya na, ito, mataas or malakas yung pananampalataya niya sa Panginoon, sa kanyang relihiyon, sa kanyang faith niya. So, yun. Pwede ka mag-focus dyan at tanungin mo regarding ito, moral and spiritual meaning ng ganito para makapagsalita siya, makapag-share siya yung mga belief system niya. Okay?
Tapos ito, future goals and dreams. Ano yung mga balak niya sa mga darating na panahon, sa mga susunod na taon, yung mga, lalong-lalo na kapag bata pa. Kasi mga psychology, kung titingnan natin yung mga demographics ng mga matataas na ganito, nasa ano nasa 12 to, within 12 to 21 years old, adolescent stage talaga. Anong ibig sabihin yan? Karamihan sa mga high risk ay yung mga adolescent stage, no? Kasi nga malakas yung emosyon nila. Yan yung stage na kung saan malakas yung yung mga romantic relationships, yung mga challenges in life, lalo na sa paralan, no, stress ka sa paralan. Tapos ito yung time na gusto mong maging independent. Katulad yan nito, 19 years old si Eman. Gusto niya maging independent, humiwalay siya sa kanyang parents, sa US na siya tumira. Sinabihan siya ni Kim na wag kang pumasok sa ganito, yet ginusto niya kasi gusto niya talaga na ipakita yung kanyang independence, mga psychology. So yan, tingnan niyo yan kung ano yung mga plano niya sa buhay. Ano yung gustong mga mangyari niya. Okay? Ito, family and social support. Tingnan niyo yung quality of relationships. Again, sabi ko nga, ginawa kong example, may totoong nangyari na dito, isa sa mga paralan dito sa Cebu, na nasa kamay na ng mga counselor sana yung estudyante, minomonitor na nila, nasa opisina nila, yet tinawag pa nila yung magulang. Hindi nila alam na hindi pala maganda yung relasyon ng bata doon sa kanyang magulang. Natatakot pala yung bata. So, ang nangyari nung pagdating ng magulang sa paralan at nalaman ng bata na tinawagan nila yung magulang, kaya dumating, tinuloy yung masamang balak. Diba? So ito, tingnan natin yung quality of relationships. Okay? Maging interesado ka lang sa relationship ng pamilya, yung mga magulang, tinatanong mo ano yung perspective nila. Kasi iba yung, huwag mo tanungin yung parents kasi yung iba yung perspective ng parents eh. Ang perspective ng parents more on discipline, more on concern sa safety, and kasi sa perspective ng parents, nakikita na nila yung mga personal experiences nila na ayaw nilang ma-experience ng kanilang mga anak. Kaya't yung mga anak, yung gusto pa rin nila, yung gusto nilang maranasan, yung gugustuhin nila. Regardless sa magiging consequences dyan. So iba yung perspective. Kaya tanungin mo yung perspective ng tao talaga. Kung ano yung relationship. Kung makita mo na mayroong magandang relationship itong tao na to doon sa kanyang mga magulang o isa sa mga magulang niya, posible yung magulang na yan ay yan yung protective factors or protective factor na pwede mong itap or pwede mong kausapin para tulungan ka dito sa isang tao. Okay? Meron din mga personal skills na pwede nating tingnan. Ito, emotional management skills niya. Okay? Itong taong to, ano yung distress tolerance niya? Okay? Ano yung distress tolerance niya? Madali lang ba itong magalit? Kaya ba nitong, anong tawag nito? Harapin yung iba't ibang klaseng emosyon? May experience ka ba? May napansin ka ba? O may na-prove ka na ba na kayang humarap nito ng kahit ano-anong mga masasamang emosyon? Diba? Then delay gratification. Ayun na nga, i-delay mo yung kagustuhan nila. Halimbawa, ito personal experience ko, na-prove ko na ito. Yun na-share ko sa inyo na may naging client ako, diagnose siya ng bipolar, estudyante ko dati. One time tumawag. Sinabi niya, "Sir, ito na talaga. Gagawin ko na." Tumawag siya ha, umiiyak, tapos nag-iisa lang siya, umiiyak siya. Nasa boarding house, siya lang mag-isa. Tumawag na siya, "Sir, gagawin ko na." Ilang weeks, ilang months na rin kami nag-uusap, ilang months na ko na rin napipigilan, tumawag siya, "Sir, ito gagawin ko na talaga." Tapos, ayan na, kinausap ko lang, tapos nag-say goodbye na, parang ganyan. Ito, ginamit ko, delay gratification, sinabi ko, pwedeng mamaya na lang. Sinabi ko lang, pwedeng mamaya na lang, tapos pagkatapos na nating mag-usap. Tapos, nung natapos kaming mag-usap, ni-request ko, pwedeng mamaya na lang, pagkatapos niyo mag-usap ng ganito, ni ganito, nung kaibigan niya. Kasi nung natapos kaming mag-usap sa telepono, sa cellphone,
tinawagan ko yung malapit niyang kaibigan. Pinapunta ko sa boarding house. Pero, ang instruction ko sa kanyang kaibigan ay huwag kang umuwi, diyan ka na matulog. Sinabi ko, diyan ka na matulog for 2 days. Or, magtawag ka ng isa pa na pwedeng pumalit sa'yo. Kasi gusto ko ma-monitor for 72 hours eh. So sabi ko, mamaya mo na gawin pagkatapos yung mag-usap ni ganito. So yun na, pinapunta ko yung, sabi niya, yung promise niya, sige, mamaya ko na gawin. Hihintayin ko dito, pumunta dito si ganito. So dumating. Tapos yun na nga, hindi umuwi. Tapos naghanap na kami ng isa pa, pwedeng pumalit sa kanya kasi kailangan din naman niya umuwi kinabukasan. So yun na nga, may pumalit hanggang sa napigilan talaga namin. Delay gratification. Hanggang sa siya na mismo nagsabi na ayaw ko nang gawin. Yan. Yan din yung technique dyan, mga psychology. Ito, tingnan mo yung impulse control. Kung impulsive ba yung tao. Di ba? Kasi, halimbawa, kahit sa hindi ganitong mga sitwasyon, halimbawa sa mga ordinary situations lang, kung yung isang tao may nagustuhan siya tapos gusto niya talaga bilhin kaagad, ibig sabihin impulsive yan. No? Or at least, para hindi tayo maging judgmental, at least mayroon ka ng idea na mukhang impulsive ito. Kapag nakaka-experience ito ng mga negative emotions, posibleng or malaking chance na magiging din ito. Mahirap i-control. So again, kailangan niyo tingnan dyan. Ano pa? Ito, community resources, no? Medical intervention, psychological intervention, ito. Kung may substance abuse, kailangan mo ng rehabilitation. Okay? Again, basihan mo kapag kailangan mo ng hospitalization, ito. No? Ito, so ito, may plano. Yung plano niya ay talagang totoo at talagang alam mong magre-resulta sa masama. Ito, poor ability to control, poor judgment, at ito lack of social support. Lalo na ito, wala kang mahanap na protective factor. No? Na-evaluate mo, wala kang mahanap na protective factor. Then, tumawag ka na ng ambulance. Again, samahan mo tapos tumawag ka ng ambulance. Okay? Ano pa? Ito po.